ngayon naman, kausapin muna natin ang isa sa ating trio tagapayo at malalaman natin kung ano ba ang pwede maging problema ng mga taong naninirang puri. Okay? Attorney Paul, anong masasabi nyo sa issue natin today? Maraming salamat, Ma'am Carla. Doon sa nakita natin kanina, pinag-iingat natin yung dalawang partido kasi doon sa, yun nga, yung pagbibintang or paninirang puri, tinatawag yan na slander. Okay? Naririnig niyo yung libel, yan yung mas common. Pero pag hindi nakasulat, kung hindi binibigkas, ito ay slander. Libel to na pinapananalita. May paninirang puri, defamatory. So dapat nag-iingat din tayo sa ganon. At the same time, dito naman kay John, meron kasi tayong tinatawag na alienation of affection. Makabago yun. So, ibig sabihin, ito yung nagme-meddle ka or nakikialam ka sa pribadong buhay ng iba. Pero sa aking palagay, tinitignan ko kanina. Siguro, kasi wala si Atan, hindi natin matanong Parang, siguro magandang tignan natin, Angela, kung talaga bang ang issue mo ay kay John o ang issue mo ay sa kakulangan ni Atan. Sa pagiging responsable niya. Talaga bang nilalagyan mo ba ng kulay yung kinikilos ni John kay Atan dahil bilang resulta ng kilos or kakulangan ni Atan? Sa dalawang partido, yun yung Nanay Gina, Siyempre, hindi rin ho tayo pwedeng magsalita lang na nakita ko ng ganyan dahil ito po ay isang criminal offense, Ganon din naman sa parte ni John na kung talagang sa puso mo talagang may kinikilos ka na masisira yung pribadong buhay, ito rin naman ay may kaukulang kaso, kaya pinag-iingat ang pareho. Nako, ayan, para sa mga mapanirang puri at hindi naman talagang mahirap, Attorney Paul, tama po kayo, mahirap nang sinasabit ng hindi, kasi tao yung karakter ng isang tao ang sinisira mo. At hindi lang yung tao na yun ang pwede mong masira ang buong buhay niya. Sa pamilya niya, yung mga anak niya, dahil pag-uusapan na, huy, bakla pala ang tatay mo sa eskwelahan. Kaya mag-ingat po tayo at ito po ay may kulong. Maraming salamat, Attorney Paul. Dr. Love, how are you? I'm fine. Are you ready, Dr. Love? Puntahan ho natin ang problema nila. Si Angela ay namumroblema sa kanyang ka-live-in na si Atan. 3 years na kayong magka-live-in. May anak na po ba kayo? Ilan na po? 5 months. 5 months ang anak ninyo. Okay. At inaakusahan mo ang asawa mo na nakikipagrelasyon kay John Ray. Yes po. Pinalalabas mo sa iyong pagpapahayag ng istorya at ni Gina na si John Ray ay bading gay na nakikipagrelasyon sa iyong asawa. Is that right? Yes po. Oo. Alam nyo, napakasakit para sa isang babae siguro na ma-experience yung kanyang karelasyon o yung kanyang asawa na ipagpalit ka sa kapwa niya lalaki, or vice versa. Kasi parang naiinsulto yung pagkababae mo. Kulang pa ba yung katawan mo para sa kanya at naghahanap pa siya ng iba na parang sabi nga ni Kuya Alex kanina, alin ba rito sa dalawa ang magpapagupit? Yon, di ba? Kasi bakit magpapagupit kung hindi naman mahaba ang buhok? Yun yung mga katanungan na ganyan. So, yung sinasabi naman ng ating guest kanina, yung constitutional article Chubachenes, wag na ho nating idaan sa ganoon. Idaan na lang natin sa simpleng slander or oral defamation. Angela and Gina, napakadelikado po ng ginawa ninyo dahil wala akong makitang ebidensya o proof sa inyong mga salita na si Atan at saka si John Ray ay merong relasyon. At sinisira natin obviously ang pagkatao ni John Ray. And that's what I wanted to ask Dr. Camille. Ang isang lalaki ba na effeminate ay gay na, bakla na, At kung sakaling bakla man siya, napakarumi na ba niya para sa ating lipunan, Pupwede naman siguro nating respetuhin din, lalo wala pa tayong ebidensyang nakukuha. Iigsian ko na lamang at baka mapagalitan ako rito. Angela, iinog ang aking
counseling siguro sa'yo. Bago ka mag-akusa ng ibang tao at ang asawa mo, ang kalivin mo, si Atan, tingnan mo muna ang household mo, no? Tingnan mo ang relasyon mo sa iyong kalivin. Pag dumarating ba ang kalivin mo, ikaw ba'y naghahanda sa pagdating niya para pagdating sa bahay, makita namang very wholesome yung kanyang kalivin? Meron ka bang ipinakikita sa kanya ng mga bagay na magpapa-excite sa kanya para umuwi at pag-uwi sa bahay, hindi maghahanap ng kaibigan na mas masaya siya, kundi sa'yo? Kasi baka kaya lumalabas ng bahay, hindi siya masaya naman nandun ka. Mas masaya siya doon sa kasama niyang barkada niya dahil, hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero tingnan mo rin yung sarili mo, no? Baka may pagkukulang. Mama Carla, salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Doktora Camille, may idadagdag po kayo. Gusto ko sanang pagtanggol si Angela, kaya lang tatakot ako sa mga sausawera. Okay. Sinabi kasi ni Angela na 5 months pa lang ang kanyang baby. So, meron tayong tinatawag kasing postpartum blues. Okay, pag postpartum blues, alam nyo, isa sa talagang nagiging problema, napakaselosa talaga ng mga babae. Dahil kasi bukod sa talagang tinatawag nating hormonal imbalance, dahil kasi syempre, di ba, pag nanganak kayo, talagang parang biglang nawala lahat yung nasa loob ng tiyan, kasama doon yung ibang mga hormones natin. So, yung kumisan, yung ganong klaseng feeling na napaka-insecure natin sa lahat ng bagay. Pero hindi ibig sabihin, Angela, sobra to the extent na talagang magbibintang tayo. Pagdating sa ganitong pagkakataon, malaking factor yung sinasabi natin na mag-usap kayong mag-asawa, mag-partner, dahil kasi unang-una, yung sa kinakasama mo, may responsibilidad siya. May anak kayo Just the same, ikaw din meron. So kung ito ay nagiging give and take na talagang, itong gagawin, ikaw din naman, meron ka ring responsibilidad na tama yung sinabi ni Dr. Love na dapat hindi ibig sabihin, porke nanganak ka at na busy ka sa anak mo, pababayaan mo ang sarili mo. Kasi alam mo, ang maganda rito, tandaan mo, bilang isang kinakasama, ikaw rin dapat maging kabit dun sa kinakasama mo. Hindi lang yung basta kinakasama ka lang. Yun lang po. Wow, interesting yun ha, Doktora. Parang bago yun sa pandinig ko. Pero, yes, yan ang opinyon ni Doktora Camille. Kaya maraming salamat, Doktora Camille.